Amen. So, blessed morning mga kapatid. Ayan. The Lord is good. Are we blessed, no? Grabe naman, no? Sabi nga, alam naman, lahat ng Christendom celebrating, no? Yung week na to. Maganda yan. At least there may time na lahat nagkakaroon ng moment to contemplate, no? To see the sacrifice ng ating Panginoon, no? Pero again, I always say, mga kapatid, very important din sa atin is really to know and to understand the reason, no? Yung purpose, bakit ba siya namatay sa cross? Tama ba? Naalala ko si Paul, sabi niya sa Galatians, no? Sabi niya, far it be to me to boast of anything but the cross of our Lord Jesus Christ. Alam niya, naunawaan ni Pablo dahil sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng kalayaan. Tama ba? Katulad ng kinanta natin, biro mo, no? Di natin na-appreciate kasi siyempre di natin alam yung panahon sa Old Testament. Pero nung Old Testament, napakahirap pumasok sa presensya ng Diyos. Tama ba? Actually, lahat ng tao ay natatakot pag nasa presensya ng Panginoon. Actually, ang kanilang kaisipan, kahit to see God is, sabi nga, you will die because of the holiness of God. Tama ba? Pero sa atin, grabing blessing ng Panginoon. Nananahan tayo sa presensya niya ngayon. I say amen. Tama ba? Kasi nga may nagbayad. Tama ba? Dati sa templo, merong veil. Hindi lahat nakakapasok sa Holy of Holies Diba? Tatlong yan yung outer court, holy place, and holy of holies. Outer court, doon lang yung mga tao. Doon sila nagsasacrifice. Yung holy place, doon yung mga priest nag-offer ng incense, ng prayer. Pero sa holy place, isang tao lang pwede pumunta doon. Yung high priest, no? And once a year lang siya papasok to offer ng blood, no? Walang pwede pumasok sa holy of holies on that time. Kaya kapag tinanong mo yung priest nung that time, yung kanilang damit, may bell, no? Ayan, tas tumutunog yun Alam mo bakit? Kasi pag sa Holy of Holies, para alam nila buhay pa yung high priest. Pag naglalakad pa, buhay pa siya, di ba? Kasi bakit? Pag yung high priest, hindi karapat-dapat, mamamatay yun Automatic. Tapos kaya mahaba yun, hihilahin na lang. Ganun katindi on that time. Pero we are blessed today, mga kapatid, because of the sacrifice ng ating once and for all. Yun ang importante, mga kapatid. Meron tayong freedom to go in the presence of God. I say amen. At everybody is welcome. Tama ba? Napakaganda. Kaya nga every time we're here, mga kapatid, you have to express yourself to the Lord. The Lord is here. Yun lagi sinasabi. Yung consciousness ng kanyang presensya. Tama ba, mga kapatid? So palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Ayan. So blessed morning din sa online. Lahat na nandyan ngayon. Ayan, sabihin mo sa kanila mo, kapatid, you are blessed. Ayan, sa kabila, kapatid, you look good today. Lagi naman tayo, no? I say amen. Ayan, ang legacy, mga kapatid, I always say, is you. Tayo. Tama ba? Hindi kung ano man. The legacy tayo, sa ginagawa natin, yung buhay na na-touch natin. Yan ang legacy. At si Lord ang nakakaalam nun Tama ba? At ang maganda, lalo lang tayo magpatuloy sa Panginoon. Okay? And everything that we do it for the glory of our King. Amen. Okay, so are you ready for the Word of God? Ayan. So I'll be sharing, for example, ayan. Sabi nga, the gospel of the kingdom. No? Sabi ko nga kay Dad, very important for us to have that flow. On that time, sabi niya sa akin, whatever the Lord has given you, we support you 100%. Ikaw na yan. That's the word ni Dad. No? And sabi nga, on that time, doon ko nakita malinaw yung lalakaran ng ating church. No? Nagkaroon ako ng malinaw na direction kung saan tayo pupunta. And that is, mga kapatid, to stand on the kingdom of God and to testify the grace of our Lord Jesus Christ. Amen ba? So ating verse, mga kapatid, for this morning, Matthew 24:14. Ayan, let me read. Sabi niya, this gospel of the kingdom will be preached into the whole world. Sabi niya, as a testimony to all nations. Sabi niya, and then the end will come. No? Tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat again for the opportunity to preach your word this morning. And I ask, Lord, let the Holy Spirit, precious Holy Spirit, you move in our midst today. Open our hearts, Lord God, at patuloy namin makita, makapture ang word mo for this morning. So, thank you. In Christ's name we pray. Amen. Ayan. Lagi natin ito nakikita, mga kapatid. Pag may nangyayari, laging yung end, malapit na. Naniniwala naman ako, we are on the last days. Tama ba? Pero tandaan natin, mga kapatid, ang clear sign that the end will come, hindi yung mga nangyayari sa paligid. It is based on the gospel, the message, and it's the gospel of the kingdom of God. Sabi ni Lord Jesus Christ, malalaman mo pag malapit na yung parating, pag itong gospel na to will be testified, will be preached to all nations, then He will come. Tama ba?
O, kaya nga naniniwala ko na dito man tayo sa season na to, birth pains pa lang yan, mga kapatid. Sabi ni Lord Jesus Christ. Tama ba? At ang tinitingnan ko, hindi yung nangyayari sa paligid. Sinabi na ng Panginoon yan eh. Ang tinitingnan ko yung nangyayari sa church. Actually, based on the verse, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, yung church ang magdidictate kung kailan siya babalik. Ulitin ko. Ang church ang magsasabi kung kailan siya babalik. It depends how we preach and testify the kingdom of God to all nations. Tama ba? Kaya ang prayer natin, mga kapatid, nakikita natin, nagkakaroon ng breakthrough, mga kapatid, rediscovering of the grace of God, rediscovering of the kingdom of God. Pero we have to see, mga kapatid, no, hindi religion ang gusto ng Panginoon. Gusto niya ang buhay natin, mga kapatid, okay, say amen, makita ang kaharian ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Tama ba, mga kapatid? Sabi nga, maganda yan, we see yung sacrifice ng Panginoon, tama yan. Pero we have to see anong purpose niyan. Yun ang important. Yun ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Kaya nga, ang question is this, no? Next slide. Ano ba talagang purpose ng redemption? We have to be clear on this. Ano bang ang purpose? Bakit siya namatay? Di ba, natanong nyo ba yan? Nung bata ako eh. Lagi ko nakikita yan, tingnan eh, ba't kailangan siya mamatay? Minsan sabi ko ba, huwag ka na mamatay, Lord. Di ba? Pero kailangan siya mamatay. Di ba? Pero ang tanong, bakit? Di ba? Bakit kailangan siya mamatay? And majority will answer. Maring hindi na dito, baka sa iba, no? Kasi lagi ka naman pinipreach eh. Pero majority of the Christendom will say, for us to go to heaven. Majority will answer that. For us to go to heaven. Hindi naman mali yun, mga kapatid. Heaven is our home. Tama ba? Uuwi tayo dun eh. I say amen. Tama ba? Pero ang gospel, mga kapatid, namatay sa cross ang Panginoon, hindi lang para daling ka sa langit. Hindi lang yun eh. Tama ba? Mas malawak pa ang purpose ng Panginoon. Again, lagi natin narinig, kung talagang langit lang, dapat wala na tayo dito. Kung yun lang ang purpose ng Panginoon, dapat kung tinanggap mo ang Panginoon, kinuha ka na. Sa langit na tayo lahat. Pero hindi nandito ka pa eh. Bakit? May plano ang Diyos sa buhay natin. Tama ba? Yan ang tingnan natin. Kaya nga, kung titingnan natin yung even yung resurrection. Di ba? Nag-resurrect siya. Bakit siya nag-resurrect? Anong purpose nun? If you can see yung church, ilang years na, mga kapatid, nandun lang tayo hanggang doon lang tayo sa empty tomb eh. Akala natin ang redemption ng empty tomb. Hindi. Pumunta sa langit, umupo sa trono eh. Tama ba? Kasama yun sa finished work niya. Umupo sa trono, kasama, ibig sabihin, now we are now reigning in Christ. Tama ba? Ang purpose ng redemption, mga kapatid, para maibalik tayo sa dati nating kalalagayan bilang anak ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Anak ng kataas-taasang hari. I say amen. Kaya, mga kapatid, makinig ka sa akin. Ang mensahe ng cross, to empower us para mabuhay tayo dito sa lupa katulad ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. I say amen. Kaya nga, if you will say, mga kapatid, tatanungin ko kayo, di ba? Lahat naman tayo may paboritong scene sa life ni Jesus Christ. Tatanungin ko kayo, anong paborito yung scene? Maybe yung iba, nativity. Nung kapanganakan, ang ganda nga naman ng scene na yun, di ba? Ando yung tatlong hari o something like that. Yung iba naman, baka sabihin mo, nung lumakad siya sa di ba? Pwede rin yun. Ang ganda na kasama sa story ng Panginoon eh. And majority of us will be, syempre, sa cross. Sumigaw siya. Tetelestai, it is done. Ang ganda rin ng scene na yun, mga kapatid. Tama ba? Pwede nating sabihin yun. Pero namang greatest sin, pagdating sa Panginoon, eto, tingnan niyo yung verse na to, lagi itong sinasabi. Pagdating sa Diyos, ito ang, yan, kasama yan siyempre. Okay? It's John 20:22. Ayan, intindaw na natin. Okay? Andiyan na ba? Okay, John 20:22, sabi niya, okay. Babasahin ko na to ha. Media, babasahin ko na. John 20:22, sabi niya, and with that, sabi niya, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Yan ang greatest sin ng redemption. Kasi kaya siya namatay sa cross para maibalik ang Espiritu ng Diyos sa atin. I say amen. Kaya nagbayad ng dugo, hinugasan tayo. Bakit? Para manirahan uli ang Espiritu ng Diyos. Yun ang purpose kaya siya namatay sa cross. Hindi para magkaroon ng religion. I say amen. Tama ba? Yun kasi ginawa sa atin ng religion eh. Akala natin that we have to do something so that we can get something from God. Para namang genie, no? Hindi siya genie, mga kapatid. Tama ba? Ang Diyos ang unang gumawa para sa atin.
I say amen. Diba? Bisita iglesia. Kung bisita iglesia, dapat ang dami mong pupuntahan ngayon. Ha? Luluhod sa religion yun eh. Salamat na palaya tayo doon. Tama ba? Mapatid, ang kailangan mo lang, mapatid, humingi sa Diyos, tatanggap ka. Bakit? May nagbayad na. Yun ang maganda. Kaya ngayon sumigaw siya nung paid in full. Imagine, paid in full. Ano bang babayaran mo kung bayad na? Kagalingan mo, bayad na. Lahat bayad na nga eh. Future mo, bayad na eh. Kaya you have the right para pumunta doon sa pinipare niya. Bakit? Paid in full. I say amen. Kaya nga itong sin na to, if you can see that, greatest sin yan eh. Act ng Panginoon niya. After resurrection, yung mga disciple, bakit? Kasi Genesis yan eh. Genesis chapter 2 yan. Tama ba? Nung kinreate ng Panginoon si Adam, hiningan niya ang tao. Tapos nagkasala, umalis yung spirito. Kaya ang purpose ng redemption, hindi para ang tao pumunta sa langit, kundi ang langit bumaba uli sa lupa at manirahan sa puso ng bawat tao. Palakpakan natin. No? That is the gospel. Yun ang totoong mabuting balita. I say amen. Kaya nga pagbuhay sa Diyos, mga kapatid, every moment, I say amen. Hindi lang every Sunday. Lahat, pagkakataon, lagi mo siyang kasama. O, kita mo mga kapatid, kaya nung hininga ng Panginoon yan, done. Alam mo, amazing thing is this. Ang tawag ko nga sa atin, mga kapatid, now, tingnan mo na yung katabi mo, sige, kaliwat kanan, tingnan mo. Tiktigan mo mabuti. Kaliwat kanan. Okay. Nung minimeditate ko to, sabi ko, mga kapatid, sabi sa akin ng Panginoon, kasama tayo, no, in the sense, sa lahi ni Adam. Tama ba? Pero yung unang Adam, nag-fall yun eh. Nag-fall siya eh. Pero tandaan mo mga kapatid, ang totoong Adam talaga, si Lord Jesus Christ. Kaya ang tawag sa kanya is the last Adam. Yung last doon, ibig sabihin, original. Siya talaga yung prototype, si Jesus Christ. Now, kita mo nung nilikha yung unang Adan, hininga ng Diyos, sabi doon, he became what? A living soul. Di ba sabi sa Genesis? Pero now tayo, iba. Nung nanirahan sa atin ng Panginoon, hindi lang living soul. Yung spirit mo was quickened by the Spirit of God. Ibig sabihin, yung spirit mo, buhay na buhay ngayon. Hindi lang yung kaluluwa mo. I say amen. Bakit? Kasi yung spirito ng Diyos nanahan na sa'yo. Kaya ganito yung mga kapatid, like yung sinasabi. Kung ikaw ay may buhay, therefore, kaya nga sabi ng Panginoon, lahat ng hawakan mo, pagpapalain. Kung may sakit, patungan mo ng kamay, gagaling. Alam mo bakit? Kasi nasa iyo ang buhay. Ulitin ko nga. Naghahanap ka ng buhay, nasa iyo ang buhay. Kaya maging conscious ka, Lord, lahat ng hahawakan ko. Kahit na as if patay, mabubuhay. Bakit? You have the Spirit of God living inside of you. Palakpakan natin ang Panginoon. O tingnan mo yung katabi mo, buhay na buhay. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Kaya ka magtatakot, mga kapatid. Kunyari, binigyan ka ng Diyos ng responsibility. Pero as if yung responsibility, parang pawala na nga, Lord eh. Kunyari, nilipat ka sa isang kumpanya. Yung kumpanyang nilipatan mo, parang diba? Sabi nga ni Pastora Jeng, isang bulati na lang di po pirma na. Ba't mo ako dinala, Lord? Parang wala na naman itong buhay, itong kumpanyang ito. Hindi kaya nga dinala doon. Ikaw magdadala ng buhay. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Actually, dumating ka doon, magkakaroon na ng buhay yung kumpanya. Kasi dala-dala mo ang buhay ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Okay. Kaya nga, mga kapatid, if you can sing, tingnan natin yung slide na to, no? Kaya nga, ano sabi niya sa John 17:21? Sabi ni Jesus Christ, ano daw? Sabi niya that the kingdom of God, saan daw? Is within you. Ano daw? Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo eh. Yung iba naghahanap, okay lang ba darating yung hari. Pero yung impluensya, kapangyarihan, mga kapatid, ng kaharian, nasa atin na. Ulitin ko nga. Yun ang nangyari sa atin, mga kapatid. Kaya ang church, nandito lang. Kasi hinintay na, magiging okay lahat pag nandito na yung hari. Totoo naman, maging okay lahat pag nandito ng hari. Pero tandaan mo, mga kapatid, magiging okay ang lahat bago dumating yung hari. Alam mo bakit? Nasa atin yung spirito ng hari. I say amen. Kaya in-expect ng Diyos kung saan tayo nilagay, gusto niya, hindi manatili yung lugar na yan. Ulitin ko. Gusto ng Diyos kung saan ka nilagay, hindi manatili yon.
maimpluwensyahan ng kaharian ng Diyos. Na-say amen. Tama ba? O, saan ka ba nilagay? Kahit saan ka nilagay. I say amen. Kayo ilalagay sa ibang lugar. Nandito ka sa Tipolo, dinala ka sa Iloilo. O, si Teacher Ling, malapit na, babalik sa US. O, ay bakit iba, mayroon susunod, di natin alam saan kayo dadalhin. Pero you have to go with the flow. Bakit? Gusto ng Panginoon magkaroon ng kaharian ng Diyos doon eh. O si Jel din, malapit na. O, kung nasaan ka, Jel, dala-dala mo ang kaharian ng Diyos. Kung nasaan ka, pinagpapaala yung lugar kasi nasa iyo ang kaharian ng Diyos. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. It's all about the kingdom of God is within us. Ito yung good news, mga kapatid. Ito yung dapat makapture ng church. Kaya siya namatay sa cross. I say amen. Para mabuhay ka, katulad ng ating Panginoon. Paano ba siya nabuhay, mga kapatid? You have to read your gospel again. Revisit niyo yung gospel. And tingnan niyo sa biyaya ng Panginoon at sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo siya paano mamuhay. Walang stress si Jesus Christ eh. Nakita mo ba siya na stress? Wala. Sabi pa nga na isang uy, kailangan natin magbayad ng tax. Di ba? Naalala niyo yun? Sabi ng Panginoon, kumuha ka ng isda. Tingnan mo yung bibig. Uy, may nako, ibayad mo yan. Bakit sa isda ko? At hindi, medyo, bisa pasikat din si Lord, di ba? Pwede naman sa pitaka pa kuha eh. Buksan mo yung pitaka mo, hindi, pumunta ka doon sa isda. Buksan, may pinapakita siya eh. Pwede siya mag-provide doon sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Pag kailangan bayaran, mababayaran. I say amen. Kaya nga mga kapatid, sa Isaiah mga kapatid, importante, yung kaharian ng Panginoon, talagang importante mga kapatid, ang unang maapektuhan is yung may hirap. Tinatanong natin yan, bakit maraming mahirap sa mundo? Sabi pa ng iba, Lord, bakit kumabait ka? Ba't maraming mahirap? Oo nga naman. Hindi naman plano ng Diyos yan actually. Dahil sa kasalanan yan eh. Pero may purpose ang Panginoon. Kaya ang unang magkakaroon ng impact, mga kapatid, yung kaharian ng Diyos is yung mga hirap. Kita mo yung mga hirap, laging madali silang Tama ba? I say amen. Na yung mahirap doon, hindi lang mahirap sa financial eh. Lahat ng kulang sa iyo, ang susi, yung kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya nga mga kapatid, good news, mga kapatid, the kingdom of God is within you. Tingnan mo yung katabi mo uli, ang pogi-pogi, ang ganda-ganda. Nandyan ang kaharian ng Diyos. Huwag ka nang malungkot, sabi nung kanta. Alam, minsan mga kapatid, makinig ka sa akin. Minsan ba't ka nalulungkot? Merong hindi ka lang alam. O kaya alam mo, pero hindi mo pinaniniwalaan. Dalawa lang yan, mga kapatid. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi mo kasalanan yun. Hindi mo naman alam eh. Pero kung alam mo na, at hindi mo pinaniwalaan, sayang naman. Tama ba? Paniwalaan mo, mga kapatid. I say amen. Minsan nga tatanay, magbabago pa ba ang buhay natin? Ito na lang ba talaga antas ng buhay natin? No, ganito mga kapatid. Kung titignan mo yung kakayanan mo, baka sabihin mo talagang hanggang dito na lang talaga tayo. Tama ba? Pero pag tumingin ka sa Kanya, hindi. Napakalawak ng pwede nating puntahan. Tama ba mga kapatid? I say amen. Walang imposible sa atin. Ulitin ko. Walang imposible sa iyo. Kaya pag pinagawa ng Diyos sa iyo, pwede mong gawin. I say amen. Kaya ganito mga kapatid, ang nakita ko sa Diyos ganito eh. Pag may pinagawa siya, isa lang ibig sabihin eh. May nilagay na siya sa iyo. Hindi siya pwede mag-demand na wala siyang binigay sa iyo. Hindi. Mabait ang Diyos eh. For example, yung buto, pag sinabi niya maging puno ka, may kakayanan yung maging puno. Tama ba? Kunya, sinabi ng Panginoon sa isang buto, gubat ka. Diba? Ibig sabihin may kakayanan yung maging gubat. Sabi ng Panginoon, multitude kayo. Bawat isa eh. Multitude ito, maraming ipuproduce. I say amen. May kakayanan. Tama ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Now, next slide. Kaya nga yung good news mga kapatid, yung gospel ba? Yung word na gospel, if you can see, sa Greek, dalawa yan, tsaka sa Hebrew, ang word na ginamit, ayan.
Ayan, ang word na ginamit dyan is, sa English, tawag na evangelion, no? Pero actually, ang basa dyan, euangelion. EU kasi yan eh. Yung EU kasi, EU, good. Angelion, message, so good message, no? Ayan. Sa Hebrew, nilagay ba sa Hebrew? Maganda sa Hebrew eh. Sa Hebrew, okay, besora. Hindi mo dapat itapon yon. Mulitin ka. Yung basura itatapon, pero yung besura hindi. Kasi good news yon sa Hebrew. Okay. Ang ibig sabihin niyan, bro, ayan, okay na. Thank you, bro. Salamat. Ayan. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, glad tidings daw. Okay. Good news. Sabi, tinan mo, ang message daw ng gospel, kaya nga ang gospel, hindi kaagad sinasabi yan sa dati, no? Sa early time. Kasi nga, pag sinabing gospel, ano daw? A news too good to be true. But it is true. Yun ang gospel eh. Ganito, pag may narinig ka, okay, na too good to be true, uy, good news yun. Biriin mo mga kapatid, pinatawad ka. Wala kang ginawa. Dapat ikaw mamatay, siya namatay. Di ba good news yan? Ginawa kang anak. Uy, good news yan eh. Di ba? Pero maganda mga kapatid, hindi kaagad yan sinasabi. Sabi nga dito, ang gospel daw is a royal tidings declared by a king. Kaya dapat lang talaga si Jesus Christ ang unang mag-reveal. Sabi niya, I have come, sabi niya, repent. Di ba? For the gospel or the kingdom of heaven is at hand. Kasi ang hari magdi-declare. Kaya nga yung Isaiah 61, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Agad yung ang context ganito. Hindi pwedeng magbigay ng message yung mga common people on the time. Only the king o kaya yung inutusan ng hari. Ulitin ko Hindi lahat pwedeng magbigay ng gospel on that time. Yung hari lang o kaya yung sinabihan ng hari na magsabi. Tama? Kaya lang ngayon, sabi ni Jesus Christ, you preach the good news. You preach the gospel. Ano ibig sabihin? Hindi ka common. Hindi ka common. May espiritu ng hari. Anak ng hari. Kaya dapat lang ikaw mag-declare ng gospel ng kaharian. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen ba? Yan ang gospel. No? Good news yan. No? Kaya nga yung angel, kaya nga nakita yung word na angel, kasi ang angel messenger eh. Kaya nga, pag sinabing angel dati, hindi naman yung spirit being eh. Pwedeng tawang angel. Basta nagbigay ng good news sa'yo, angel yan. Tinan mo yung katabi mo, angel yan. Okay, say amen. Di ba? Pag ang dala niya good news, angel yan. Pag ang dala niya ibang news, angel yan. Di ba? Baka kabilang angel. I say amen. Pero ibig sabihin, yun yan eh. Pag dala mo gospel, sa konsepto ng Diyos, anghel ka eh. I say amen. Carrier ng message ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Para makita natin now, tingnan natin ito mga kapatid. Sabi ko nga, hindi lahat pwede magsabi, no? Pero let's see the different dimension ng kingdom of God. For us to be clear. Kasi baka sabihin natin, puro na tayo kingdom of God, Hindi ko na narinig yung gospel ng grace, Baka nagbago na tayo, Baka wala na tayong align, if you're thinking of that, naunawaan kita. Okay lang yon. Hindi mo kasi naunawaan yung kingdom o yung gospel ng kingdom. Let me preach to you today, teach you about the gospel of the kingdom. Number one, pag sinabi natin gospel of the kingdom, pag binasa mo sa Mark 1, ano daw? The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So yung kingdom of God, kasama yung the gospel of Jesus Christ. The gospel of Christ. Ang isang dimension ng kingdom of God, ang mensahe niyan, mga kapatid, doon sa person ng ating Panginoon, ano yon? That He is the Son of God. Naniniwala tayo mga kapatid, yung sinilang sa sabsaban, hindi lang bata. Diyos. Maliwanag yun mga kapatid. We believe sa divinity and deity ng ating Panginoon. Tama? Isang dimension yan. Kaya lang yung word the gospel of Jesus Christ o the gospel of Christ. Ang emphasis niyan mga kapatid is yung kanyang divinity. Okay? Sabi niya, yung kanyang magiging Diyos. Kaya pag may narinig ka na Jesus Christ, hindi Diyos, tao lang, hindi yan hindi yung gospel ng kingdom. Kaya ito mga kapatid, nung nandito si Jesus Christ, tao siya 100%. Tama.
Pero you have to see, Diyos din siya 100%. Hindi 50-50. Kaya nga, si Jesus Christ, one person, two nature. Man, God. God, man. Yan ang ating Panginoon. Clear yan sa atin. Tama ba? Importante natin makita yon. Amen ba? And that is one dimension ng kingdom, ng gospel ng kingdom. Kaya malalaman pag ang daladala niya ay galing sa kaharian. Bakit? Nagtuturo siya na si Jesus Christ, anak ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Ito pa, you have to see. Next slide. Okay. 5 yan mga kapatid. Okay. Yung gospel ng, grace. See? Isang dimension yan eh. Acts 20:24. Sabi niya, but I consider my life of no value of me. If only, sabi niya, may finish my course and complete the ministry, sabi niya, I have received from the Lord Jesus Christ, the ministry of testifying to the good news of God's grace. Hindi nyo nakita mga kapatid? Pagdating sa gospel ng grace, to testify. To testify. Bakit? Kasi nga ang focus ito mga kapatid is yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Unmerited favor. Amen? Kaya ang sabi ko, nagkaroon ng we are grateful, no? Sa life ni Pastor Prince. Ginamit siya ng Panginoon eh. Bakit? Para makita nating malinaw yung gospel ng grace. That everything, mga kapatid, ngayon, mga kapatid, natatanggap natin dahil sa kanyang mayamang biyaya. Hindi mo na kailangan mag-strive. Ready. Prepared. Yun mga kapatid. Tama ba mga kapatid? At kung ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, resulta yon ng pag-receive mo sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga ang focus ito, if you can see mga kapatid, speaks of God's divine, enablement, kasama yung sa kaharian ng Panginoon. Kaya kung yung church hindi nagtuturo ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, pag ang turo, sinilang ka ng ganyan okay na yan. Diba? Magpasalamat ka na lang sa Panginoon, meron ka. Bali, pag namatay ka naman, sa langit may mansyon ka O pag ganyan ang turo sa'yo, hindi yan kaharian Religion yan I say amen. Ang kaharian, mapat ganito, sinila ako mahirap, pero hindi ako mamatay na mahirap. Sigurado ako dyan, mga kapatid. Ulitin ko, sinila ka mahirap, hindi mo yan, okay lang yan. Pero hindi ka mamatay na mahirap. Bakit? May kaharian ka ng Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, read again your Bible. Doon ako na-encourage lahat ng sinamahan ng Diyos na bago ang buhay. Nagsimula, wala. Pero natapos, punong-puno. Umaapaw pa. Doon ako na-encourage. Tingnan mo yung katabi yung mga kapatid, mukha bang walang-wala? Nagjo-joke lang yan. Punong-puno yan. Kaya mga kapatid, you have to guard your word. Pag may sinabi sa'yo, kamusta ka kapatid? Eto, walang-wala Anong i-expect mo mga kapatid? May kaharian ka ng Diyos, walang-wala. Tapos magrereklamo ka, ba't naman ganito ang buhay ko, Lord? Walang-wala. Sinabi mo, walang-wala. Diba? Pag may sinabi mo sa'yo, kapatid, grabe yung dating mo ngayon mukhang may payaman ka na ngayon hindi. Nagkukulang nga ako. Sinabihan ka na ng payaman, nagkukulang ka pa. Imbis na sinabi mo, amen. Mayaman talaga tong kausap mo, kapatid, ikaw din. Kaya huwag ka kang uutang sa akin para tayo mayaman. I say amen. To be clear, mga kapatid, I say amen. Yun yung kingdom yun yung grace ng Panginoon. Kaya nga, ang sarap pag naalala mo at you have the revelation of the grace of God. Walang limitasyon ang Diyos sa buhay mo. Ulitin ko, walang limitasyon. May mga proseso ang Diyos na ginagawa. Pero ang dulo niyan, mga kapatid, kaluwalhatian ng Panginoon. Now, ganito mga kapatid. Kung ang buhay natin ngayon as if sa ngayon, mga kapatid, parang hindi pa naman nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Parang hindi pa nakikita. Yun ang word Pero tandaan mo mga kapatid, makikita yan. Magmamanifest ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Maaaring hindi muna sa material, okay lang. Pero dapat dito magsimula. Maniwala ka na anak ka ng kataas-taasang hari. Magbabago ang pananalita mo. Pag may pagkukulang, ang sinasabi mo yung provision. Hindi, magpo-provide ang Diyos. Naku, marami pa tayong bayarin. Mas malaki ang provision. So, nagbago yung mentality. Tama ba? Yun ang importante.
Tama ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya speaks, yan isang dimension, no? Kaya nga si Pablo clear. Pag nagbi-ministry siya, kaharian ng Diyos, tsaka biyaya ng Diyos. Yung cross. Kaya nga si Paul, pag tingnan mo yung life niya, nakaka-encourage eh. Bakit? Maraming pinagdaanan yun eh. Sabi niya nga, pinressure siya, kinala siya, pero patuloy naglilingkod. Bakit? May biyaya ng Diyos. Alam niya, conscious siya, kasama ko ang Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Sa lahat ng ginagawa natin. Amen ba? Pwede naman sabihin mo, ayaw ka na nito. Tama ba? Pero alam mo yung biyaya ng Diyos, tuloy lang. Bakit? May harvest akong pupuntahan eh. Ha? Mamaya, nandiyan magka-harvest ka na pala eh. Babalik ka pa. Amen ba, mga kapatid? Okay. Ano pa? Ito pa nakita ko, no? Yung word, the gospel of, next slide, the gospel of God. Romans 1. Sabi niya, Paul, a servant of Christ, sabi niya, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Ayan. Again, dimension yan ng kingdom, okay? Ng gospel of the kingdom. Pero ang point niyan, mapad, look at it. Sabi niya, to be an apostle apart for the gospel. Sabi niya, the gospel he promised beforehand through his prophet, sabi niya, in the Holy Scripture regarding his son who has his earthly life was descendant of David. So yung gospel of God speaks of his sovereignty, authority. Ano yung God became flesh. Diyos nagkatawang tao. With sovereignty yun. Parang ganito, ang tao, hindi pwede maging Diyos. Tama? Clear yan. Pero ang Diyos, maging tao, pwedeng-pwede. Walang imposible sa Kanya eh. Ulitin ko nga. Kasi nagtatalo, you mean Diyos naging tao? Pwede, wala nga imposible sa Kanya eh. Di ba sabi ng John? Naging flesh siya. Bakit ang purpose, mga kapatid? Para sa atin. Pero alam nyo ba, isang beses niya lang gagawin yun. Siya lang. Ganito, mga kapatid. Gaano ka kamahal ng Diyos? Ganito ka lang nakita eh. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Ganito eh. Nung nagkatawang tao si Jesus Christ, alam mo ba, hindi na siya pwedeng bumalik sa dati niyang kalalagayan? Hindi na. Si Jesus Christ, before, spirito siya eh. Diba? One, sa triune God. Pero nagkatawang tao siya, yung katawang tao niya, forever na yun eh. Nakaupo nga siya doon, no? Hindi na siya pwede bumalik sa dati niyang kalalagayan. Yun ang kanyang binayad para sa atin. Ganun kanya kamahal. Oh, I say amen. Kaya sa langit, bayayakap mo si Jesus Christ. Kasi may flesh siya eh. Ang maganda mapad, pag niyakap mo na siya, niyakap mo na yung tatlo. Ulitin ko nga. Pag niyakap mo na siya, niyakap mo na yung tatlo. Kasi iisa sila eh. Tama? Kaya maging revelation sa atin, mga kapatid, pag nasa iyo si Kristo, yung full ng Godhead nasa iyo. Ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa akin, ang Diyos ay nasa atin ang lahat. Ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa akin, ang Diyos ay nasa at. Di ba kinakanta natin, buti pa yung mga bata, ang ganda ng kanta nila. Oh. Uy, very powerful yun eh. Ang Diyos nasa akin, nasa iyo, nasa ating lahat. Uy, walang imposible sa atin. Anong kinaharap mo? Uy, ang Diyos ay nasa iyo. Sinabi ba ng doktor, konti na lang buhay mo? Uy, ang Diyos ay nasa akin. May buhay ako eh. Sinabi ba ng tita mo, wala kang mararating? Ang Diyos ay sa akin eh. May mararating ako? Naalala ko, no? Testify ko lang to testify the grace of God. Like ko itong kinukwento eh. Pero nakakatawa yun eh. Nung excited ako, no? Sabi ko, babalik ako sa college, no? Kasi matagal ako nag-aral. Kung saan na ako napunta nung dati, no? Pero napunta ako sa Bible College. Sabi, mag-enroll ako sa Bible College. Excited pa ako dito sa Antipolo Hills, oh. Sasakay ako, oh. Tapos sasalubong ko yung mare ng nanay ko, oh. Sabi niya, Charlie, saan ka pupunta? Sabi ko, mag-enroll ako, tita. Babalik ako pag-aaral. Talaga? Kilala niya ako eh. Mag-aaksaya ka lang ng pera at saka oras ah. Nagalit talaga ako. Munti ko malimutang mari siya ng nanay ko.
Yung galit ko kasi yung word niyan, tindi. So, nagbabiyahe ako, tutuloy pa ba ako? Baka naman mag-aaksaya lang ako ng pera. Pero hindi, mga kapatid, alam ba yung naramdaman ko, sabi ko, patutunayan ko na hindi ako mag-aaksaya ng pera. Mag-aaral ako. O, di nag-enroll ako sa grace naman ng Panginoon. Pag nakikita kami, hindi ako nag-aksaya ng to testify the grace of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ganito naniniwala ko pag meron talaga, malalaman mo pag tama nilalakaran mo may gagamitin talaga para hadlangan ka. May gagamitin. Tapos malapit pa sa'yo. Yung akala mong i-encourage ka, i-discourage ka niya. Ibig sabihin nyo, papunta ka na sa dapat mong puntahan. Tumuloy ka. Patunayan mo sa biyaya ng Diyos, hindi. Magpapatuloy ako. Tama ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen, amen. Okay, so yan. Yan yung gospel of God. Another dimension ng gospel. You have to see this, no? Again, no, sovereignty yan. This is the gospel of peace. Di ba nababasa natin yan? Sabi niya, and as your shoes of your feet having put on, sabi niya, okay, the gospel of peace. Ang implication yan, emphasis niyan, syempre, yung reconciling power ng gospel. Kaya nga peace. Peace. Kapayapaan una sa Diyos, kapayapaan sa kapwa nating tao. Yan ang kaharian, mga kapatid. Kasi pag naintindihan mo ang kaharian ng Diyos, paano ka magagalit sa kapatid mo? Magkapatid tayo. Paano ka magagalit sa kapatid mo? Pareho tayo may imahe ng Diyos. Paano ako magagalit sa iyo? Mahal ka ng tatay ko. Kung mahal ka ng tatay ko, di mahal din kita. Okay, di mo na ako mahal, okay lang. Basta ako mahal kita. Tapos ang labanan. Tama ba? Peace. Kaya nga there's something wrong if you're saying something and you are causing hindi peace. Baka iba yung gospel ang dala-dala mo. Kaya nga ang religion, tinan mo ang religion, hindi pagkakaisa Laging hati-hati Pag meron siyang na-discover, iba kami. Eto, personal observation ko to. Natutuwa talaga ako dito sa atin. Nagkaroon ng revelation ng grace ng Panginoon. Nakasama pa ako. Hindi pa ako sa TFM noon Na-invite ako ni Dad sa Tagaytay. National parang conference ng mga Grace Believing Church. Doon ko na-meet si Tatay Dino first time. So tuwa ako, ganda naman, pagkakasama, iba-iba Biyaya ng Panginoon talaga. Natutuwa talaga ako. So praise the Lord. Di natapos yung conference, everything. Malamipas lang ng mga ilang buwan, 5 taon. Iba-iba na sila. Meron ng full grace. Meron ng nothing but Jesus. Sabi ko, ano nangyari sa atin? Kala ba iisa tayo? Ba't parang iba-iba na tayo? Sabihin, hindi kasi full grace ang pinipreach nyo Half-half lang kayo Ha? Sabi ko, ibang spirito yan. Religion yan. Kasi kung naintindihan mong biyaya ng Panginoon, iisa tayo. Maaring magkakaiba pa tayo ng pananaw, pero iisa tayo. Hindi dapat tayo mag-away-away. Iisa tayo. Kasama yan sa langit. Baka kapitbahay mo pa. Di ba? No, Mami Arno, kapitbahay mo pala to. Inis pa naman ako dito sa lupa. Di ba? Kapitbahay mo sa langit. I say amen. Tama ba? Gospel of peace. Sige, let's go deeper. Actually, yung peace dyan, hindi na naman sound mind, tranquility, hindi. Peace dyan, wholeness. Ang dala-dala mo, kabuuan. Kaya nga si Dad, ang lagi niyang sinasabi, shalom. Shalom. Alam mo, pag sinabi mong shalom, kabuuan yun. Walang kulang sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo, walang kulang dyan. Although minsan mukhang kulang-kulang. Mukha lang, mga kapatid. Walang kulang, I say amen. Buo. Peace. Shalom. Yun ang kaharian ng epekto ng kaharian ng Diyos sa buhay ng tao Tama ba? You have the peace of God, pero buo ka. You can see yourself buo. Walang kulang. Amen. Sino naniniwalang kompleto siya, taas ang kamay? Yes, you are complete. Ganito nga again, ulitin ko Ang tinuro sa akin ng Panginoon, natuto ko ganito
Oo, maaaring wala pa akong ibang mga bagay na yan. Okay lang. Pero alam ko, kompleto ako. Maaaring wala pa yung pinapanalangin kong dream house. Okay lang yun. Bakit? Kompleto naman ako eh. Okay, baka wala pa yung pinagpiprayin yung partner in life. Kumombo pa kayo ng dalawa. Say amen. Kumombo pa kayong dalawa dyan. Ay, say amen. May si Donna. Pasama si Donna. 3 na kayo. Ang point ko, may pinapanalangin. Baka umapat pa doon. Lumimo pa. Ang point ko, ganito lang. Jel, baka lumimo pa si Jel, di ba? Ganito. Maaring wala pa ngayon. It doesn't matter. Kompleto ako. I have Christ in my life. Pero actually, ganito mga kapatid, kaya nga siya darating. Kasi kompleto ka. Ulitin ko nga. Kaya nga darating yung pinapanalangin mo kasi kailangan niyang isabihin kompleto ka. Kasi alam mong kompleto ka. Tinimig mo, kompleto yan. Everything, shalom. Christ in us, complete. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Okay, nakita ko pala. Pet, kompleto ka, Pet. Ha? Iba yung ngiti mo sa akin, nakita ko. Kompleto yan si Pet. Lagi ko sinashare niya pag nagbiyahe kami. So, gospel of peace. Kaharian yun, mga kapag kaya malalaman mo, pag ang dala-dala, the gospel of the kingdom. Bakit? Lagi may kapayapaan. Pag may gulo, ang dala niya, peace. Nakakagulo lahat, pero siya, relax lang. Peace. I say amen. Tama ba? Okay. Last. Ayan, mga kapatid, eternal gospel. Nakita ko sa Revelation. Sabi niya, then I saw another angel flying in the mid-air. Sabi niya, he had the eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, tribe, and language, and people. Again, dimension ng gospel of the kingdom of God. Eternal yung gospel. Ibig sabihin, yung kanyang power, efficacy, hindi lang dito sa buhay na to. Eternal yon. Mula dito, ang eternity, yung I say amen. Pwede mo sabihin, mga kapatid, yung binayaran ni Jesus Christ, hindi lang dito sa buhay mo na ito. Yung eternity mo, binayaran niya. Kaya you will enjoy life, hindi lang dito, pati life to come. I say amen. Ulitin ko, life to come. Marami pang mystery dito sa Bible na hindi niya pinapakita. Tama ba? Ang pinapakita lang yan, yung glimpse, pero yung mangyayari, hindi niya pinapakita. For example, ganito sa Revelation, magkakaroon ng new earth, new heaven. Tama ba? Tapos bibigyan panibagong katawan. Daming planeta. Para saan yan? Daming universe Para saan yan? Siniksik tayo dito sa earth. Sa tingin mo bakit? Naniniwala ako, mga kapatid, I believe on this. Kasama-sama na natin yan. Walang naniwala. Sige, mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, okay, kingdom ng June and June Linus, doon kayo sa galaxy na ito. I say amen, rule and reign. Wala pa rin naniniwala, mga kapatid. Doon ako na-excite. Ano kayang planeta ibibigay sa'yo? Siguro naman, hindi Planet of the Apes. Say amen ba? Hindi naman siguro, diba? Pero lahat tayo say amen. Makinig kayo sa akin, mga kapatid. Ganito nga, kaya nga pag nakita mo yung kaharian ng Diyos, napakaliit nito. Yung mundo ang liit Ang laki-laki ng tatay mo sa langit So therefore, yung problema mo, napakaliit din. But parang ang laki ang dating. Bakit? Kasi yun ang tinitingnan mo napakalaki ng Diyos mo Ang malapit, yung Diyos na napakalaki, kasama mo. Sabi niya sa akin, may nagtanong sa akin, hindi ko na sabihin kung sino. Sabi niya, Pastor, nung sinabi mo, in the presence of our enemy, prepare the table. Sana inalis na yung kaaway. Kasi ang pangit naman, kakain ka kasama. Di ba nakakainis yun? Oo nga naman, minsan nakakainis Kumakain ka dyan yung kaaway mo, di ba? Paano ko nung gaganahan niya, di ba? May punto naman siya, Ba't nga naman di inalis? Hindi. Alam ba di inalis? Para sabihin sa kaaway, maglaway ka. Bakit? Pagpapalain ko to. Hinahadlangan mo? Pagpapalain ko siya. Itataas ko siya ngayon. Nandyan ka sa tabi. Ano ibig sabihin, mga kapatid?
Para yung tatlong magkakaibigan. Hindi naman inalis yung apoy. Pwede namang alisin yung apoy. Di ba? Pag sindi ng ayaw masindi. Di ba? Pwede naman, kahit anong sindi lang, ayaw masindi. Tigil mo na nga yung pugon, ayaw masindi. Itapon na lang sa tubig yung mga yan. Diba? Pero nandun, pinainit pa yung apoy. Tama ba? At nung tinapon, mga kapatid, sabi doon, naglakad-lakad lang eh. At may kasama eh. Yun ang importante, may kasama. So, ibig sabihin, hindi tatanggalin ng Diyos yung mga kaaway mo, yung mga hadlang, yung mga problema. Dapat makita mo kung sinong kasama mo within, in the midst of that fire. Sabi pa doon, naglalakad sila, oh. Ano implication ng mga kapatid? Pag may problema, mga kapatid, relax. Walk in your journey. But lalampasan mo naman yan eh. I say amen. Hindi mangangamoy usok. Actually, mga kapatid, ganito basahin nyo ulit yung story ng tatlo. Ang implication ng faith nila is yung sinabi nilang even if. Parang ganito, kaya kami iligtas ng Diyos, pero kung hindi man kami iligtas. Parang ganito mga kapatid, Lord, alam ko, pagagalingin mo ang nanay ko eh. Pero kung hindi mo man siya pagalingin, ikaw pa rin ang Diyos ko. Yun ang pananampalataya. Tama ba? Kaya mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ako personally, I can feel it. No? Sabi nga, Lord, thank you. Alam ko, we are, kita mo, lahat naka-align eh. Kahit nang celebrate nung ni Dad, pagkabuhay, hindi siya patay kasi. Tama ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, even in our lives, mga kapatid, lahat makita na lahat may eksakto. Again, share ko, mga kapatid, nung time na nalaman ko na si Dad, walaan na. Si Jeng yata nagme-message noon, no? Sabi niya, una, nawalan ng malay, then sabi niya, wala na. Okay. Nung nalaman ko yung Pastora Jeng, tumalikod lang ako eh. Tapos nag-pray. Sabi ko, Lord, ano yung nangyayari? Kausap ko lang kahapon eh. Ano nangyayari? Dahil pinakita sa akin ng Panginoon, may mangyayari. Doon ako nakita ng clear vision, mga kapatid, na inangat tayo ng kamay ng Diyos. Lahat. At dinila sa isang lugar. On that time. Sinabi ko agad kay Chris, sabi ko, teka lang. May nakita ako eh. Mukhang may pagdadala ng Diyos sa atin. Sabi sa akin ni Chris on that time, pwede. Pero maaaring hindi pa ngayon yan. So, amen. Pero hindi, isang taon nang lumipas. Inalis tayo. Tapat siya eh. At ang maganda, itong nandito tayo, hindi pa ito to. Transition to eh. Makinig sa akin lahat, mga kapatid. Marami tayong naranasang discomfort dito. You can say it, yes. Kasi grabe yung comfort naman natin dati. Tama? Pupunta lang tayo doon, everything is set eh. Pero ngayon hindi, kailangan pa rin mag-set, di ba? No? Everything, talagang discomfort yan eh. Pero kasama sa proseso eh. Lahat tayo kasama sa proseso. Part yun eh. That something great is coming. Kaya tayo dito tinitrain lahat. Para pagdating doon, mga kapatid, alam natin. Yung ating, I say amen. Tama ba, mga kapatid? Yung ating, we salute yung ating housekeeping. Palakpakan naman natin ating mga kapatid, no? But sabi nga, it's a transition, mga kapatid. Hindi naman tayo dito lagi. I-enjoy nyo na lang natin lahat. Pero may pagdadala ng Diyos sa atin. Okay? Panalangin nyo lang, mga kapatid. Meron tayong kinakausap na pero hopefully next week, pag natapos siya, pupunta sila dito at sila ay magbibigay ng kanilang plan para dun sa ating church. And we're praying na yun na yung makuha natin, no, Pastora. Pero gusto namin lahat tayo, sabay-sabay natin mapakinggan. Hopefully next week, kung ready na siya, then pipresent nila yung kanilang plano, kanilang proposal for us. Pero I see, mga kapatid, napalaki na binigay sa atin. Do you agree? Ang laki ng blessing eh. Sabi nga, yung ating church parang pang BGC. So, ibig sabihin, maging BGC yun. Ganun lang naman gagawin ng Diyos dyan. Diba? Pero ang point ko, mga kapatid, pinakita ng Diyos, hey, may proseso ang Panginoon. Amen. Ang gagawin natin, magtatanim tayo. Whatever na binigay sa atin ng Diyos, gagamitin natin, pero we will build on that. Amen? Tama ba? Naniniwala ako, mga kapatid, hindi naman tayo nagmamadali.
Tama ba? Di pa naman natin kailangan 3 floor eh. Kasi mapapagod yung ating housekeeping. Di ba? Di ba? Pero iwa tayo mga kapatid, everything will flow. I say amen. O, palapakan natin ng Panginoon. O, tapusin natin to. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, if you can see, next slide tayo. Kaya nga, tinan mo, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, He said, I must preach the kingdom of God to other cities. Bakit daw? Because that is the purpose He has sent. Kaya siya napunta to preach the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos. Yun lang naman pinili si Jesus Christ. Read again your Bible. Wala siyang pinili. Hindi siya nag-preach ng prosperity, ng healing, ng deliverance. Wala eh. Kaharian ng Diyos lang. Alam mo bakit? Kasi nandun lahat yun. Pag nasa iyo ang kaharian ng kagalingan, normal. Actually, abnormal nga kung may sakit ka eh. Kasi ang normal sa atin, divine health. Tama ba mga kapatid? Ang pagpapala, normal. Kaharian ng Diyos eh. So lahat temporary. Tama ba? Yung nahalian ng demonyo, mga kapatid, wala dapat mahalian ng demonyo, nandito ang kaharian ng Diyos eh. Kaya nakapagtaka, pag nandun sa church nyo, maraming napoposes. Baka wala ang kaharian ng Diyos yan. Dito napapalaya. Amen? Kung pumunta dito hindi malaya, lalabas kang malaya. Bakit? Andito ang kaharian at hari. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, let's remind ko lang mga kapatid, last point. Kung ito ang purpose ng Diyos, therefore, ito ang purpose natin. Kaya malinaw mga kapatid, ang mandate ng ating church is to preach the gospel of the kingdom to all the world, and to testify the good news of God's grace. Dalawa yan mga kapatid. At nakita ko yun ng, amen. Marami nagpipreach ng kingdom eh. Pero walang biyaya eh. Marami akong naririnig. Nasa effort ng tao eh. Sabi ko, paano naman yung biyaya ng Diyos? Tama. So, importante mga kapatid, sa isang anak ng Diyos, una, maintindihan niya ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga mararanasan mo, kasi you will testify the grace of God. But when it comes to your preaching, mga kapatid, it's the kingdom. Hindi religion. Kaharian, lahat pwede. I say amen. Sabi ko nga, Lord, binigay mo sa akin to eh. So therefore, lalakaran namin to. I say amen. Nung nilakaran natin to, mga kapatid, lahat nagbago. Tama ba? The whole month, mga kapatid, if you can see, hindi ako nag-preach ng gospel ng kingdom. Lord, diba? Tinitingnan ko yung flow ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, no, you have to preach the kingdom of God. Yun ang binigay sa akin ng Panginoon. And I'll preach the kingdom of God. I say, kung nandito ka, mga kapatid, wala kang ibang marinig sa akin, kundi kaharian ng Diyos. Amen? Kaharian ng Diyos. Bakit? That is the gospel. Tama ba? Ang good news, mga kapatid, we will testify the power of that gospel. The grace of God, the peace of God, say amen? Yung unmerited favor ng Panginoon will be norm sa bawat isa. Amen ba, mga kapatid? So, palakpakan natin ang Panginoon.